Magugunaw ba ang Tsina dahil lang umalis ang isang kumpanyang galing Pilipinas? Kayo'y mga pabrika lamang na tagabuo ng aming piyesa, mga subcontractor lang? Noon, hindi namin inisip, hindi namin alam na ang Pilipinas, na itinuturing naming maliit na kapuluan, pala ang humahawak sa pulso ng ekonomiya ng Tsina. Nang araw na umalis ang Makasigla Technologies, ang kanilang mga gamit ay binalot at isinakay ang mapagmataas na bulaklak ng Tsina ay walang awang naputol. Sa isang gabi, 50,000, 50,000 katao ang napunta sa daan at ang dating masiglang lungsod sa gabi ay nagmistulang ghost town. Isang nakagigimbal na tanawin. Pakiusap, bumalik kayo. Huli na ang lahat. Kahit pa sinasaktan na namin ang aming mga sarili sa pagsisisi. Ang boss ay matagal nang umalis. Ang masakit na aral ng Makasigla, ang Pilipinong nagpaluhod sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya ng mundo at nagturo sa amin kung ano ang tiwala, kredibilidad, hanggang sa kaibuturan ng aming buto. At kung gaano kasakit ang naging kabayaran ng aming kapalaluan, ibubunyag namin ang lahat sa pamamagitan ng pag-amin ng isang opisyal ng Partido Komunista ng Tsina na sentro ng pangyayari noon. Ang inyong mainit na komento ay malaking tulong upang makita ito ng mas maraming dayuhan. Salamat. Ako si Lifa. Dati, ako ang Bisedirektor ng Teknolohiya at Ekonomiya ng Lungsod ng Kalinisan Shenzhen, Tsina na naghahari sa ekonomiya. Ngunit ngayon, isa lamang akong walang trabaho na gumagala sa mga pabrika na ngayoy wala ng laman, ramdam hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa ang kalunos-lunos na halaga ng pagmamataas na aking nagawa. Kung maaari ko lang ibalik ang oras, ipagbibili ko ang aking kaluluwa sa demonyo, babalik ako sa sandaling iyon, at sasaktan ko ang aking sarili para lang mapigilan. Sa mga hangal na araw na iyon, tinitingnan lang namin ang Pilipinas at ang Makasigla bilang isang pabrika lamang na tagabuo ng piyesa at kami pa ang nagtatawa habang nagbabanta. Noong tagsibol ng 2023, ang lungsod ng Kalinisan ay ang puso at pagmamataas ng pandaigdigang pagmamanupaktura. Ang matatayog na skyscraper na wari tumuturo sa langit, ang mga ilaw ng pabrika na hindi namamatay at ang bawat kalsada na umaapaw sa pera at tao. Sa gitna ng kasaganaang iyon, nandoon ang pabrika ng Makasigla sa lungsod ng Kalinisan. Isang lugar na mas malaki pa sa 12-dosenang soccer stadium kung saan mahigit 50,000 empleyado ang dumarating at umaalis na parang pulutong ng langgam. Ang pabrika ng Makasigla ay hindi lang isang kumpanya. Ito ang aming malaking lifeline, ang puso na nagbibigay buhay sa aming lungsod. Ngunit ang kasakiman ng tao ay walang hanggan at ang nabubusog ay nagiging mapagmataas. Nang sumikat ang ekonomiya ng Tsina at makuha namin ang titulong pabrika ng mundo, lumakas ang loob naming mga opisyal. Kami ay nagkamali. Akala namin, hindi ang Makasigla ang nagtayo ng pabrika sa aming lupa, kundi kami ang nagbigay ng awa sa kanila sa pagpapahiram ng lupa. Ang Pilipinas? Isang maliit na kapuluan lang sa tabi namin. Isang bansang dati nagpapakumbaba sa amin. Ang kapalaluan na iyon ang naging simula ng trahedya. Sa araw na iyon ng kapalaran, maaga sa umaga ay dumating ang aking kalihim na namumutla ang mukha, Bisedirektor. May emergency call mula sa Beijing. Ang Direktor General ng Komersiyo ay dumating ng walang abiso. Bakit? Tungkol sa Makasigla daw po. Masama po ang sitwasyon. Ang Direktor General na si Zhao tinatawag siyang bulldozer sa gobyerno ng Beijing, isang opisyal ng hardliner. Kilala siya sa pagiging lubos na nakikita ang Tsina bilang sentro ng mundo, sinocentrism, at ipinagyayabang niya ang pagpiga sa mga dayuhang kumpanya para sa kapakinabangan ng Tsina. Nagmadali akong pumunta sa conference room ng City Hall. Pagbukas ko ng pinto, isang nakamamatay na lamig ang sumalubong, kasabay ng amoy ng mamahaling tsaa. Si Direktor General Zhao, na nakaupo sa upuan ng pinuno, ay may namumulang mukha at inihampas ang tumpok ng mga dokumento sa mesa. Bise, Director Lee, ganito ba ang paraan mo ng pagtatrabaho? Direktor Zhao, ano po bang nangyayari? Ang mga Pilipino ng Makasigla, tinanggihan nila ang utos ng pamahalaang sentral. Ang dokumentong inihagis ni Zhao ay may magandang titulong kasunduan sa paglilipat ng teknolohiya, ngunit ang laman nito ay hindi naiiba sa pagnanakaw.
Ang kahilingan ay ibahagi ang pangunahing teknolohiya ng semiconductor at manufacturing know-how ng smartphone mga lihim ng makasigla sa mga lokal na kumpanya ng China. Tinanggihan ng makasigla? Tinanggihan? Ha, hindi lang tinanggihan. Alam mo ba ang sinabi ng pinuno ng operasyon ng makasigla sa China, Ginoong Reyes, sa harap ko? Ito ay sikreto na may kinalaman sa kaligtasan ng aming kumpanya, kaya't ito ay ganap na imposible, sabi niya. Ang boses ni Zhao ay tumagos sa kisame ng conference room. Ang isang kumpanya mula sa isang kapuluan na may populasyong halos 100 milyon, 100M, ay lalaban sa utos ng aming dakilang bansa na may 1.4 bilyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at paghamak sa Pilipinas. Hindi ba't ito ay isang bansang ginaya lang ang ating kultura? Ang mga taong ito na naghahanap ng ating pabor sa loob ng mahabang kasaysayan ay nagkukunwari ngayong sila ang Panginoon dahil lang sa kaunting teknolohiya. Ito ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Kailangan nating magbigay ng aral. Ako mismo ay sumang-ayon sa mga salita ni Zhao noong sandaling iyon. Hindi, sa katunayan, ako pa ang nag-udyok dahil ako ay isang opisyal din na ang pagmamataas ng pagiging Tsino ay nakabaon na hanggang sa aking buto. Tama po kayo, Director Zhao, masyado nang nagmamataas ang makasigla. Kinuha nila ang lahat ng benepisyo sa aming lungsod ng kalinisan, ngunit ayaw ibigay ang esensiya. Ano ba naman ang isang pabrika lang na tagabuo ng piyesa? Kung magsiseryoso ang mga kumpanya ng China, madali tayong makakahanap ng kapalit. Tama, ganoon nga, magaling. Sa iyo lang ako nakakaintindi. Si Zhao ay ngumiti ng isang nakatatakot na ngiti habang inilalapit ang upuan at ibinulong niya sa isang lihim na tono, kaya't ito. Kukunin na natin ito ng direkta. Direkta? Tama. Kung hindi ibibigay ng mga Pilipino, kukunin na lang natin. Tutal, ang pabrika ay nasa ating lupain at ang mga empleyadong nagtatrabaho roon ay lahat Tsino, hindi ba? Maraming paraan. Ito ay isang malinaw na balak na krimen, industrial espionage gamit ang kapangyarihan ng Estado. Ngunit noong panahong iyon, ang aking konsensya ay paralisado. Sa ilalim ng magandang dahilan ng national interest, pambansang interes, ang pagnanakaw ay ipinagdiwang bilang pagiging makabayan. Ano po ang dapat kong gawin? Tawagin mo ang mga presidente ng subcontractor. Ang mga Tsinong kumakain mula sa kamay ng makasigla. Kung sisikilin natin sila, madaling nakawin ang kahit isang internal design ng pabrika ng makasigla. Nang hapong iyon, sa isang lihim na conference room ng Economic Bureau ng Lungsod ng Kalinisan, tinawag ang mga pangunahing subcontractor ng makasigla. Sila ay mukhang takot at hindi alam ang dahilan ng pagtawag. Si Zhao ay umupo ng may kapalaluan, nakakrus ang mga paa at nagsalita. Binibigyan ko kayo ng pagkakataong maging makabayan. Makabayan po? Ang core manual ng pabrika ng makasigla at ang design ng pinakabagong kagamitan, dalhin ninyo sa akin. Namutla ang mga mukha ng mga presidente. Ito ay krimen. Kung mahuli kami, mapuputol ang aming kontrata sa makasigla. Daan-daang bilyon ang penalty at mababang karot ang aming kumpanya. Mababang karot? Sino ang nagsabi na mababang karot kayo? Si Zhao ay hinampas ang mesa. Narito ang gobyerno ng China bilang inyong taga-suporta, kaya ano ang inyong kinatatakutan? Kung putulin ng makasigla ang kontrata, kukunin ng aming state-owned enterprise ang lahat ng volume. At kung hindi kayo makikipagtulungan, asahan ninyo ang tax investigation, fire inspection, at environmental enforcement simula bukas. Ito ay pagbabanta. Isang mababang klase ng pagbabanta gamit ang kapangyarihan ng Estado. Ang mga presidente ay napilitang tumango nang umiiyak. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkakasala, ngunit nagbulag-bulagan ako. Tutal, hindi mabubuhay ang makasigla kung wala ang aming merkado. Kami ang nakatataas. Ang mapagmataas na ilusyon na iyon ang nagtakip sa aking mga mata. Ang operasyon ay isinagawa ng maingat at palihim. Binayaran namin ang mga Tsinong tagapamahala na nagtatrabaho sa pabrika ng makasigla at itinago namin ang mga kamera na parang lighter sa mga bag ng mga empleyado ng subcontractor at ipinasok sa loob.
Ang know-how ng Makasigla sa loob ng ilang dekada ay isiniksik sa maliliit na memory card at inilabas. Si Zhao ay tuwang-tuwa na parang bata nang matanggap ang ninakaw na mga dokumento. Haha, tingnan mo, Lee, napakadali lang pala. Ito lang pala ang pilit na itinago ng mga Pilipino. Ngayon, makakagawa na rin tayo ng parehong bagay. Hindi, makakagawa tayo ng mas mura at mapapalayas natin ang mga makasigla. Ngunit may isang bagay kaming nakalimutan. Ang katotohanan na ang kumpanyang Makasigla at ang bansang Pilipinas ay hindi hangal. Matagal na pala silang naghanda para sa ganitong sitwasyon, nagtatag ng isang masusing sistema ng seguridad at higit sa lahat, sila ay may likas na kakayahan na basahin ang tingin ng tao. Pagkatapos ng isang linggo, tumunog ang telepono sa aking opisina. Si Ginoong Eduardo Edreyes, ang Vice-Presidente, VP ng External Cooperation ng Makasigla sa lungsod ng Kalinisan. Siya ay palaging magalang at mabait. Palagi siyang nakangiti at nagsasabing, pag-aaralan namin sa mga hindi makatuwirang kahilingan ng mga opisyal ng China, kaya't inakala namin na siya ay isang taong madaling manipulahin. Vice-Direktor, gusto mo bang magkape? Ang kanyang boses ay kalmado, tulad ng dati, ngunit mayroon itong malamig na anino. Nagkunwari akong kalmado at sinalubong siya. Maligayang pagdating, Ginoong Reyes. Ano po bang kailangan ninyo sa City Hall ulit? Hindi siya umupo at naglagay ng isang envelope sa aking mesa. Isang makapal na document envelope. Tumawa ako at binuksan ang envelope. Ano po ito? Baka suhol na naman? Ngunit ang lumabas sa envelope ay hindi tumpok ng pera. Ito ay mga litrato, mga larawan mula sa security camera na nagpapakita ng empleyado ng subcontractor na binayaran namin palihim na kumokonekta sa server room ng Makasigla. At ang litrato kung saan ibinibigay ng empleyado ang memory card sa kanang kamay ni Direktor Zhao, ito ay perpektong ebidensya. Nilamigan ako ng pawis sa likod. Ngunit nagkunwari akong walang alam, nag-armas ng kapalaluan na karaniwan sa mga opisyal ng China. Ano ito? Kinukuhanan ninyo ng litrato ang mga mamamayan ng China? Hindi ba ito paglabag sa portrait rights? Vice-Direktor, ang boses ni Reyes ay lumalim. Tumingala siya at tumitig sa akin ng diretso. Ang mga sulok ng kanyang mata, na palaging nakangiti, ay nawala. Sa halip, ang natira ay isang malamig na tingin, parang sa agila na naghahanap ng biktima. Inakala ba ninyong hindi namin alam? Na inutusan ng gobyerno ng China ang mga subcontractor na magnakaw ng teknolohiya, mag-ingat ka sa iyong pananalita. May ebidensya ka ba? Ito ay insulto. Naipadala na namin ang lahat ng ebidensya sa headquarters namin at nai-report na rin sa gobyerno ng Pilipinas. Bumuntong hininga si Reyes at umupo sa upuan. Direktor, inakala ko kayong kaibigan, kaya kahit may hindi makatuwirang kahilingan mula sa Beijing, sinikap kong makipagtulungan hanggat maaari alang-alang sa lungsod ng Kalinisan, ngunit ito, lumampas na sa linya. Lumampas sa linya? Gusto lang namin ng lehitimong technology sharing. Kung ang inyong pabrika ay nasa aming lupain, hindi ba't natural lang na ibahagi ninyo ang teknolohiya sa amin? Nang magsimula akong magbigay ng dahilan, ngumisi siya. Teknolohiya sharing? Hindi tinatawag na sharing ang pagnanakaw. Vice-Direktor, huwag kayong magkamali. Ang teknolohiya ay hindi lamang blueprint na nakasulat sa papel. Ito ay kaluluwa. 70 taon, 12-dosenang libong inhinyero ang nagpuyat, nag-isip, at nagtayo sa pamamagitan ng maraming pagkabigo. Sa tingin ba ninyo, makukuha ninyo ang kaluluwang iyon dahil lang sa memory card na ninakaw ninyo? Ano? Kami, ang Makasigla, at ang bansang Pilipinas ay pinakaayaw sa taksil. Ang aming prinsipyo ay hindi na makikipag-ugnayan pa kahit isang piso sa partner na nasira na ang tiwala. Tumayo si Reyes. Ito ang huling babala. Itigil na ninyo ngayon at iparating ninyo kay Direktor Zhao. Sabihin ninyo na ang teknolohiyang ninakaw ay naka-encrypt at hindi mapapakinabangan. At kung hindi ninyo aalisin ang inyong maruming kamay, makikita ninyo ng malinaw kung bakit nakakatakot ang Makasigla at kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang Pilipinong nagseryoso. Pagkaalis ni Reyes at pagkasara ng pinto, nanatili akong nakatayo ng tulala ang kanyang huling tingin.
Hindi lang ito tingin ng isang galit na empleyado. Ito ay parang tingin ng Grim Reaper na nagpapahayag ng kamatayan, nakatingin sa isang taong humawak sa hindi dapat hawakan. Ngunit noong panahong iyon, napakahangal ko. Pilit kong hindi pinansin ang malamig na takot, nag-hypnotize ako sa sarili. Puwersahang pag-alis? Ano ang magagawa nila? Aalisin nila ang kanilang gamit at aalis? Imposible yan. Agad kong nagulat kay Zhao. Direktor Zhao, alam na ng makasigla. May ebidensya pa silang ipinakita. Si Zhao ay nagulat sandali, ngunit agad na tumawa ng malakas. Haha, alam na? Kaya ano? Sa tingin mo, magdedemanda sila sa atin? Nandito sila sa Tsina. Ang batas, pulis, at korte ay lahat nasa panig natin. Kung magsasampa ng kaso ang mga Pilipino rito, sisiguraduhin kong hindi lalabas ang hatol kahit lumipas ang 10 taon. Ngunit, hindi po maganda ang sitwasyon. Sabi nila, nasira na ang tiwala at ito raw ang huling babala. Huwag kang matakot, Lee. Lahat yan ay performance lang. Isang mababaw na taktika para magkaroon ng kalamangan sa negosasyon. Isipin mo, kaya bang talikuran ng makasigla ang napakalaking merkado na ito ng China? Gaano kamura ang labor cost dito? Gaano kaganda ang logistics infrastructure? Hindi sila makakaalis. Nakakapit ang kanilang mga paa. Tumayo si Zhao at itinuro ang labas ng bintana. Nakita ang mga billboard ng makasigla na punong-puno sa buong lungsod ng kalinisan. Tingnan mo, lahat yan ay pera. Sila ay mga mangangalakal na sumusunod sa amoy ng pera. Pride, tiwala, huwag kang magpatawa. Sa harap ng pera, lahat ay luluhod. Kung pipilitin pa natin ng kaunti, sila mismo ang gagapang at magbibigay ng orihinal na blueprint. Sa boses ni Zhao na puno ng kumpiyansa, ako ay gumaan ng loob muli. Tama, ang kumpanya ay isang grupo na naghahanap ng tubo. Hindi nila bibitawan ang napakalaking interes na ito dahil lang sa emosyon. Nagpasya kaming muling magkaisa. Ngayon, gagamitin namin ang media para sa public opinion war. Kinabukasan, sabay-sabay na inatake ng state-owned media ng China ang makasigla. Makasigla, minamaliit ba ang mga consumer ng China? Mapagmataas na ugali, tinatanggihan ang paglilipat ng teknolohiya. Makasigla, kumikita lang sa China, ngunit hindi pinapansin ang sapilitan. Pagsusuri ng eksperto, mawawala ang global competitiveness ng makasigla kung mawawala ang merkado ng China. Umapaw ang fake news na may masamang hangarin laban sa makasigla sa TV, pahayagan at internet. Pinakilos namin ang mga online manipulation team at hinimok ang boycott ng makasigla. Isang operasyon para idiin ang makasigla sa sulok at piliting sumuko. Masayang nanonood si Zhao ng pahayagan. Nakikita mo? Umaapaw ang public opinion. Ngayon, maiinitan na rin ang mga Pilipino ng makasigla. Malapit nang lumapit si Ginoong Reyes na umiiyak. Sa oras na yon, hindi lang blueprint, pati stock pa ang hihingin ko. Ako ay sumang-ayon sa tabi niya. Talagang napakatalino ng isip ni Director Zhao. Ang isang maliit na kapuluan na tulad ng Pilipinas ay nagtatangkang makipaglaban sa isang malaking bansa para lang yang itlog na bumabato sa bato. Nagbukas kami ng champagne ng masyadong maaga. Ang hinawakan namin ay hindi lamang isang mangangalakal. Ang matinding determinasyon na iyon na nagtayo ng pabrika mula sa simula pagkatapos ng digmaan, 70 taon na ang nakalipas. Ang katangi-tanging craftsmanship spirit ng Pilipino, tulad ng malasakit at pagsisikap, na kayang baligtarin ang sitwasyon kahit magdusa ng 10 trilyong yen na pagkalugi kung masaktan ang kanilang dangal. Ang nakakatakot na katangian na iyon ay hindi namin isinama sa aming kalkulasyon. Pagkatapos ng 1 linggo, may dumating na ulat na kakaiba ang sitwasyon sa pabrika ng makasigla. Isang presidente ng subcontractor ang dumating sa akin na namumutla ang mukha. Vice Director, may kakaiba po. Ano? Sabi ba ng makasigla na susuko na sila? Hindi po, nababawasan ang volume. Nababawasan ang volume? Panandalian lang yan? Hindi po, wala na pong overtime. At may bulong-bulungan na tinatanggal na ang mga makina sa loob ng pabrika. Tinatanggal ang makina? Papalitan lang yan ng kagamitan. Hindi ko pinansin dahil inakala kong hindi mahalaga. Saan naman dadalhin ang mga makina ng napakalaking pabrikang iyon? Ngunit ng gabing iyon,
dumating ang isang email mula kay Reyes. Walang mahabang pangungusap o magalang na pagbati tulad ng dati. Isang linya lang, Vice Director Lee, salamat sa inyong tulong. Nang makita ko ang maikling mensahe, nanlamig ang puso ko. Ito ay paalam. Hindi. Imposible yan. Ito ay isang estratehiya sa negosasyon. Nagbabanta sila sa huli. Sinubukan kong sumagot nang nanginginig ang kamay, ngunit hindi sumunod ang aking mga daliri. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang pabrika ng Makasigla sa labas ng lungsod ng Kalinisan. Isang lugar na hindi namatay ang ilaw sa loob ng 365 araw, 24 oras. Ang malaking liwanag na iyon, na nagliliwanag sa gabi ng aming lungsod na parang araw, ay tila mas malabo ngayon. Kinabahan ako, ngunit ayaw kong tanggapin. Imposible. Hindi sila aalis ng tuluyan. Kami ang merkado. Kami ang nakatataas. Sa pagkapit sa hangal na kumpiyansang iyon, natulog ako. Hindi ko alam na isang malaking kalamidad na yayanig sa buong lungsod ng Kalinisan, hindi sa buong ekonomiya ng China, ay papalapit. Ganoon ang lumipas ang gabi, ang pinakanakakatakot at punong-puno ng pagsisisi sa aking buhay. Vice Director, ang ulat ngayong umaga, may kakaiba sa data. Pagdating ko sa trabaho kinaumagahan, inilagay ng isang opisyal mula sa customs ang isang tumpok ng dokumento sa aking mesa. Ang kanyang mukha ay takot na takot. Nagkunwari akong malakas ang boses, na parang pinipilit kong itaboy ang kaba ng nakaraang gabi. Kakaiba sa data? Nabawasan ba ng kaunti ang export volume? Natural lang yan, dahil pinilit natin sila gamit ang media. Hindi po. Hindi po problema ang export. Ang import ay zero. Zero? Ano ang zero? Ang raw materials po. Ang precision glass substrate ang semiconductor, ang mga core parts ang smartphone. Ang import ng raw materials para sa pabrika ng Makasigla na dumarating tuwing umaga mula sa Manila at Cebu ay ganap na huminto kaninang umaga. Wala ni isang container ang nakapasok. Ang kamay kong may hawak na panulat ay nadulas sandali. Walang pumasok na raw materials. Sa pagmamanupaktura, nangangahulugan iyon ng kamatayan. Tulad ng taong namamatay sa gutom kung walang pagkain, ang pabrika ay hindi gagana kung walang materyales. Ngunit pilit akong tumanggi. Panahon lang, yan ang equipment inspection o nag-iimbentaryo sila. Nagdedemo ang mga Makasigla sa atin. Nagpapalakas ng loob na parang sinasabi, hindi kami magtatrabaho dahil binubuli ninyo kami. Ngunit, napakarami pong lumalabas na volume para sa pagdedemo, volume na lumalabas. Ang shipment ba ng produkto? Hindi po. Hindi produkto, kundi kagamitan ng lumalabas. Ang litratong ipinakita ng opisyal ay nakakagimbal. Ito ay CCTV footage mula sa container terminal ng lungsod ng Kalinisan, 2 a.m. Dose-dose ng malalaking special vibration-free truck na may logo ng Makasigla ang nakahanay papasok sa daungan. Ang mga container na puno ng mga truck ay may label na maintenance, ngunit ang laki at hugis ay malinaw na precision equipment ng semiconductor. Maintenance? Sa headquarters nila sa Pilipinas, para sa pag-aayos? Bulong ko nang nanginginig ang boses. Ngunit ang aking puso ay nag-alarm ng baliw. Walang pumapasok at puro lang lumalabas. Ito ay tanda ng pag-alis. At ito ay isang operasyon na isinasagawa ng napakaingat, palihim, at mabilis, hindi isang scrum na pagtakas sa gabi. Agad akong tumakbo kay Director Zhao. Pagbukas ko ng pinto ng opisina, kalmadong nagbabasa siya ng pahayagan habang umiinom ng tsaa. Ang headline sa unang pahina ng pahayagan ay isang nakakaakit na artikulo. Makasigla, luluhod ba sa presyon ng China? Direktor, Zhao, napakalaking problema. Bakit ka nag-iingay ngayong umaga, Lee? May dokumento na ba ng pagsuko mula sa Makasigla? Hindi pagsuko, kundi pag-alis. Huminto na ang import ng materyales at inilalabas na ang mga makina. Nakita ko na lahat sa CCTV. Inihagis ko ang ulat at litrato, ngunit si Zhao ay ngumisi lang. Ha, Vice Director Lee, hindi mo pa alam ang katusuhan ng mga Pilipino. Lahat yan ay bluff. Bluff? Lumalabas na ang mga makina. Nagbabanta sila. Aalis na talaga kami. Sigurado ba kayo rito? Nagbabanta sila. Isipin mo, saan dadalhin ang napakalaking pabrikang iyon? Sa Vietnam?
India, doon nag-off ang kuryente at sira ang mga kalsada. Sa tingin mo, pupunta ang isang sophisticated company na tulad ng makasigla sa ganoong bansa? Imposible. Si Zhao ay lubos na kumbinsido. Sa kanyang isip, ang sinocentrism na ang China ang pinakamahusay sa mundo ay matigas na parang semento, infrastructure, skilled labor, huge domestic market. Ang tatlong ito ay nasa China lang sa mundo. Kung hindi tanga ang CEO ng makasigla, lalabas ang sagot kung gagamit sila ng calculator. Pag alis nila sa China, magiging pula agad ang kanilang kita. Kaya't bluff lang yan. Pagkatapos ng ilang araw, sisimulan ulit nila ang operasyon ng palihim. Tingnan mo lang, ang kanyang lohika ay tila makatwiran. Hindi, sa katunayan, gusto ko ring maniwala. Ngunit hindi nawala ang kaba. Kailangan kong kumpirmahin. Pupunta po ako sa site ng personal. Sa daan patungo sa pabrika ng makasigla, nagmaneho ako ng mabilis. Ang kalsada, na dapat ay traffic dahil sa mga commuter bus at delivery truck, ay kakaibang walang tao. Ang mga eatery sa gilid ng kalsada ay walang tao kahit tanghali na, at ang harap ng pabrika, na palaging masikip, ay tahimik. Nang dumating ako sa main gate, hinarang ako ng mga guard. Sila ay ang mga guard na dati binubuksan agad ang pinto at sinasabing, "Maligayang pagdating, Vice Director." Ngunit ngayon, iba. Bawal pumasok. Pakialis. Ako ito. Ako si Vice Director Lee ng Economic Bureau. Gusto kong makipagkita sa factory manager. Patawad po, utos po ng taas. Ang mga tao sa labas, lalo na ang mga opisyal, ay bawal pumasok. Hoy, ako ang opisyal ng jurisdiksyon na ito. Sino ang pinipigilan mo? Kahit galit ako, hindi gumalaw ang mga guard. Noong sandaling iyon, nakita ko ang isang pamilyar na mukha sa loob ng main gate. Si Ginoong Reyes. Nakasuot siya ng work uniform at may helmet, nagbibigay ng mga utos sa radio. Ginoong Reyes, Ginoong Reyes. Nang sumigaw ako habang nakahawak sa fence, lumingon siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay nakakatakot na kalmado. Hindi siya galit o malungkot. Simpleng ekspresyon lang ng taong gumagawa ng dapat gawin. Iyon ang mas nakakatakot. Hindi siya lumapit sa akin. Tumango lang siya ng bahagya mula sa malayo, tumalikod at pumasok sa loob ng pabrika. Isang matatag na likod na parang sinasabing, "Wala na akong sasabihin sa iyo." Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi ito demo. Hindi ito isang game sa negosasyon. Ito ay totoo. Aalis na talaga sila. Sa likod ng pader ng pabrika, nakita ko ang isang malaking crane na gumagalaw. Ang logo ng makasigla sa bubong ng gusali ay binaklas at ibinababa sa lupa. Boom! Ang tunog ng dumampi sa lupa, ang malaking signboard ay tumama sa aking dibdib. Iyon ang tunog ng pagbagsak ng kasaganaan ng lungsod ng kalinisan. Bumalik ako sa City Hall ng parang baliw at nagpatawag ng emergency meeting. "Mayor, kailangan nating pigilan. Nag-aalis na talaga ng gamit ang makasigla. Tinanggal na nila ang signboard." Ngunit ang reaksyon ng mayor at ng ibang mga direktor ay mabagal. Dahil si Zhao ay nakapagmaniobra na. "Vice Director Lee, hindi ka ba masyadong nag-overreact?" Sabi ni Director Zhao, pinapalitan lang daw ang kagamitan. "Oo nga, itatapon na ng makasigla ang lumang makina at maglalagay ng bago, ang signboard din. Luma na kaya papalitan lang." "Hindi. Nakita ko ang mga mata ni Ginoong Reyes. Iyon ay mga mata ng taong aalis. Kailangan nating pumunta ngayon at luhuran sila para lang mapigilan ang makasigla. Huwag kang magpahiya. Tayo ay mga opisyal ng Partido Komunista ng China. Bakit tayo luluhod sa isang kumpanya ng Pilipinas? Hayaan mo sila, mapapagod lang sila at babalik ulit na nakayuko ang ulo. Walang naniwala sa akin. Hindi nila kayang harapin ang katotohanan dahil sa matamis na droga ng imposible yan." Ganoon lumipas ang golden time. Isang araw, 2 araw, 3 araw. Huminto ang usok mula sa chimenea ng pabrika ng makasigla at namatay ang ilaw sa gabi. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong lungsod, parang katahimikan bago dumating ang bagyo. At sa wakas, pagkatapos ng isang linggo, 9 a.m., Lunes, Setyembre 15, nagsimulang umungol ang fax sa aking opisina at naglabas ng papel. Sabay-sabay na tumunog ang lahat ng telepono sa opisina. "Vice Director, nakita mo na ba ang balita?"
Naglabas ng opisyal na pahayag ang headquarters ng Makasigla. Nanginginig ang kamay ko nang kunin ang fax paper. Patnubay tungkol sa structural adjustment ng China production line kasabay ng reorganization ng global supply chain ng Makasigla. Ang titulo ay magalang, ngunit ang laman ay parang death sentence. Dahil sa pagtatangka na technical leakage sa loob ng China at paglala ng management environment, ganap na isasara ang produksiyon ng Kalinisan branch. Ang umiiral na production volume ay ililipat agad sa Vietnam at India branch. Ang retirement pay at benefits para sa mga lokal na empleyado ay 30% na mas mataas kaysa sa Chinese labor law at tapos na ang lump sum payment ngayong araw. Ang mga kontrata sa subcontractor ay winakasan na sa pamamagitan ng pagbayad ng penalty. Ang Makasigla ay aalis sa lungsod ng Kalinisan simula ngayon. Aalis, nahulog ang papel mula sa aking kamay. Naging blanko ang aking isip. Ginawa na talaga nila. Iniwan na talaga nila ang napakalaking pabrikang ito, ang mga kagamitan na may halagang trilyong yen at umalis. At sa loob lang ng isang linggo, parang military operation, noon pa lang nagkagulo ang City Hall. Sinira ang pinto ng opisina ng mayor at lumabas siya na nakasuot ng pang-ibaba. Ano yan? Umalis ang Makasigla? Nasaan si Zhao? Dalhin ninyo siya rito. Hindi sinasagot ni Zhao ang tawag. Nang malaman namin, umuwi na pala siya agad sa Beijing pagkarinig ng balita para lang umiwas sa responsibilidad. Ang buong lungsod ay naging chaos. 50,000 empleyado ng Makasigla ang nakatanggap ng layoff notice at nagsimulang umapaw sa mga kalsada. Hindi sila nagalit sa Makasigla dahil sapat ang ibinigay na retirement pay ng Makasigla. Ang kanilang galit ay ibinaling sa City Hall at sa gobyerno. Ang mga opisyal na yan, pinapalayas ang Makasigla para lang makakuha ng suhol. Ibalik ninyo ang trabaho ko. Paano kakain ang pamilya ko? Ang plaza sa harap ng City Hall ay napuno agad ng 10,000, 10,000s demonstrador. Lumipad ang mga Molotov cocktail at nabasag ang mga bintana. Tiningnan ko ang impyernong iyon mula sa bintana at napaupo ako dahil sa panghihina ng tuhod. Ngunit ito ay simula pa lang. Ang tunay na kalamidad ay dumating na parang domino. 300 first-tier subcontractor ng Makasigla ang sabay-sabay na nagsara kinabukasan. Mga kumpanya na walang pagde-deliveran kung wala ang Makasigla. Ang mga second at third-tier subcontractor, libo-libo sa kanila, ay nagsimula ring magsarado. Ang mga walang trabaho ay umakyat mula 50,000 hanggang 200,000. Ang real estate ang unang tinamaan. Ang mga apartment complex kung saan nakatira ang mga empleyado ng Makasigla ay binaha ng mga for sale na unit, ngunit walang bumibili. Ang presyo ng bahay ay naging kalahati sa isang gabi. Nagsara ang mga eatery at ang mga taxi driver ay nagdaan-daan sa kalsada na walang sakay. Ang electronic shopping center na ipinagmamalaki ng lungsod ng Kalinisan ay naging walang laman dahil walang supply ng pinakabagong piyesa ng Makasigla. Napilitan ding magsarado ang mga nagbebenta ng copy product. Huminto ang ekonomiya ng lungsod. Tulad ng taong barado ang ugat, mabilis na namatay ang lungsod ng Kalinisan. Isang gabi, nagsuot ako ng sombrero at palihim na pumunta sa pabrika ng Makasigla. Ito ay isang ghost town. Ang tunog ng mga makina na dating umuugong ay hindi na naririnig at madilim ang 10,000 bintana. Ang pulang tape na may nakasulat na sarado ay nakabalot sa harap ng main gate. Nakita ko ang isang lalaki na nakaupo ng tulala sa harap nito, umiinom ng alak. Siya ang may-ari ng noodle shop sa harap ng pabrika na madalas kong puntahan. Kumita siya ng malaking pera sa pagbebenta sa mga empleyado ng Makasigla at nagpalaki pa ng tindahan kamakailan. Kaibigan, maingat akong nagsalita. Tumingala siya sa akin nang may mataas na mata. Opisyal, patawad, talagang patawad. Patawad? Nag-utang ako ng 5 bilyong yuan para lang palakihin ang tindahan. Nagtiwala lang ako sa mga Makasigla para mag-invest. Sino na ngayon ang kakain ng luto ko? Wala ni isang langgam ang dumadaan. Ihinampas niya ang bote ng alak sa lupa habang nagbubuhos ng galit. Tumalsik ang nabasag na salamin sa aking paa. Kayo ang may gawa nito. Sinubukan ninyong nakawin ang teknolohiya at nagulat sila kaya pinalayas ninyo, mga magnanakaw,
mga taksil. Ang kanyang mga pagmumura ay parang kutsilyo na tumusok sa aking dibdib. Oo, kami ay magnanakaw. Hindi namin alam kung gaano karaming pera ang ibinuhos ng makasigla sa lungsod na ito sa loob ng 70 taon at kung ilang tao ang naempleyo. Hindi kami nagpapasalamat at naglagay pa kami ng kutsilyo para magnakaw ng mas marami at sinira namin ang tiyan ng gansa na nangingitlog ng ginto. Sa daan pa uwi, madilim ang kalsada, maraming lugar na walang streetlight. Dahil bumaba ang tax revenue, pinatay ng City Hall ang ilaw para makatipid sa kuryente. Sa kadiliman, naintindihan ko, ang lugar na tinitingnan lang namin bilang pabrika na tagabuo ng pyesa ay ang tala pala na nagbibigay liwanag sa aming lungsod. Nawala ang tala at kami ay nawawala na sa dilim, naging mga pirata. Sabi nila, huli na ang pagsisisi, gaano man kabilis gawin. Ngunit nagpadala ng fact-finding team ang Beijing, huli na. Sinubukan ni Zhao na isisi ang lahat sa akin at sa mga opisyal ng lungsod ng kalinisan, ngunit wala na akong lugar na uurungan. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Ang binhi na tinanim ko, ako ang dapat mag-ani. Nagpasya ako, pride, karangalan, ibigay mo sa aso. Ang mahalaga ngayon ay ang 200,000 mamamayan na malapit ng mamatay sa gutom. Luluhod man ako sa mga Pilipino o hahawakan ang kanilang mga paa, kailangan kong ibalik ang makasigla. Hinanap ko ang contact information ng Embahada ng Pilipinas. At sa unang pagkakataon bilang isang opisyal ng Partido Komunista ng China, tinanggal ko ang maskara ng pagmamataas at nagsimulang sumulat ng liham bilang isang makasalanan. Sa kagalang-galang na Ginoong Reyes at sa lahat ng opisyal ng makasigla sa Pilipinas, ako si Lifa ng lungsod ng kalinisan. Pakiusap, pakinggan ninyo ang aking sasabihin kahit isang beses lang. Hindi ako humihingi ng tawad. Nagmamakaawa ako para sa tulong. Ang mainit na luha ay tumulo sa likod ng aking kamay habang sumusulat ako ng liham. Ito ay luha ng pagsisisi na huli na at luha ng dugo na nagmamakaawa na iligtas ang aking lungsod na nagugunaw. Ngunit hindi ko alam kung gaano katalino ang makasigla at ang Pilipinas. Hindi sila mga taong kikilos dahil lang sa emosyon. Gusto nila ng malinaw na katwiran, masusing garantiya at perpektong pagsuko. Mula rito, naghihintay ang tunay na negosasyon, hindi ang oras ng pagpapasakop. Sa harap ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing, umaambon ang titulo na Director of the Economic Bureau ng dating masiglang lungsod ng kalinisan ay wala ng halaga. Nakatayo ako sa harap ng bakod ng embahada, basang-basa sa ulan, nang walang payong. Ang mga taong dumadaan ay tumitingin sa akin ng kakaiba, ngunit wala akong oras para makaramdam ng hiya. Dahil nakabitin sa aking likod ang 200,000 mamamayan ng kalinisan. Papasukin ninyo ako, pakiusap, kahit isang beses lang payagan ninyo akong makipagkita sa kanila, nagmakaawa ako sa mga guard. Pagkatapos ng 3 oras, bumukas ang bakod at lumabas ang isang batang secretary, Vice Director Lee. Pumasok po kayo. Naghihintay po ang ating charge d'affaires, Kondehan. Mainit sa loob ng embahada. Ngunit nanginginig ang buong katawan ko, hindi dahil sa lamig. Dahil natatakot ako sa matalim na galit ng Pilipinas na kakaharapin ko. Pagbukas ko ng pinto ng meeting room, kasama ng economic counselor ng embahada, nakita ko ang isang pamilyar na mukha na nakaupo. Si Ginoong Eduardo Reyes ng Makasigla. Siya ang taong tumalikod sa akin ng malamig nang pilit ko siyang tinawag sa gate ng pabrika, 1 linggo lang ang nakalipas. Maupo po kayo. Ang boses ni Reyes ay tuyo. May tsaa sa mesa, ngunit hindi ako naglakas loob na hawakan. Ginoong Reyes, o VP Reyes. Siya ay Vice President na ngayon. Vice Director, huwag tayong maglaro ng emosyon. Hindi kita pinatawag para makipagkuwentuhan. Siya ay matatag. Pinutol niya ang aking sasabihin bago ko pa mailabas ang self-reflection na inihanda ko. Narinig ko ang sitwasyon sa lungsod ng kalinisan. Impyerno raw, sabi niya. Opo, tama po. Kasalanan ko. Ako ay naging mapagmataas. Nagugutom na po ang mga mamamayan. Pakiusap, buksan ninyo ulit ang pabrika. Gagawin ko po ang kahit ano na sasabihin ninyo. Lumuhod ako sa sahig at yumuko. Isang hindi maisip na kahihiyan para sa isang mataas na opisyal ng China
na lumuhod sa harap ng isang opisyal ng dayuhang kumpanya. Ngunit matagal ko nang itinapon ang aking pride sa imburnal. Tinitigan ako ni VP Reyes sa loob ng ilang sandali at pagkatapos ay bumuntong hininga. Tumayo po kayo. Ayaw ng mga Pilipino na may lumuluhod. Mas gusto naming magpakita kayo sa pamamagitan ng aksyon. Ihinagis niya ang isang papel sa mesa. Ang 3 pangunahing kondisyon para sa pagbabalik ng makasigla sa China, 3 linya lang. Ngunit ang laman ay parang sinasakal ang gobyerno ng China. Basahin ninyo. Nanginginig ang kamay ko nang kunin ang dokumento. Una, ang pagpapatupad ng espesyal na batas para sa proteksiyon ng teknolohiya ng dayuhang kumpanya. Isang malakas na batas na magsasara ng kumpanya at magpapahintulot sa habambuhay na pagkakakulong para sa mga responsable kung mahuhuli ang pagnanakaw ng teknolohiya ng dayuhang kumpanya sa China. Ito ay isang kahilingan na baguhin ang sistema ng hudikatura ng China. Pangalawa, ang pagpaparusa sa mga namuno sa pangyayari. Kabilang si Zhao, lahat ng opisyal na nag-utos ng pagnanakaw ng teknolohiya ay tatanggalin sa trabaho at aarestuhin. Ito ay parang humihingi ng ulo ng matataas na opisyal ng Partido Komunista ng China. At ang pangatlo, medyo huminto si Reyes. Ang pangatlo ang pinakamahalaga, ang pagtatatag ng Filipino Style Quality and Ethics Management Center sa lungsod ng Kalinisan at ang mga empleyado at opisyal ng China ay obligadong dumaan sa spiritual education dito. Spiritual education? Para turuan kayo na hindi kayo magiging first class kahit nakawin ninyo ang teknolohiya. Upang matutunan ninyo kung anong mindset ang ginamit ng mga Pilipino sa paggawa ng produkto sa loob ng 70 taon, kung ano ang tiwala, kung ano ang craftsmanship, kagalingan. Hindi kami mag-employ ng empleyado na hindi pa tapos sa edukasyong iyon at hindi kami makikipag-usap sa opisyal na hindi nakaintindi noon. Ako ay natahimik. Hindi ito simpleng kahilingan na magbigay ng pera o magbaba ng buwis. Nagpahayag sila na babaguhin nila ang sistema at istruktura ng espiritual ng China. Ito ay mas nakakahiya kaysa sa kasunduan na ibinigay ng nanalo sa natalong bansa. Ngunit hindi ako makapag-react. Talo kami. Lubos kaming natalo. Ang deadline ay 1 linggo. Kung hindi matutupad ang mga kondisyong ito sa loob ng panahong iyon, tuluyan nang aalis ang makasigla sa China. Ang Vietnam at India ay nag-aalok ng napakamurang kondisyon. Tumayo si VP Reyes. Piliin ninyo, Vice Director Lee. Ipaglalaban ang pride at mamatay tayong lahat o itatapon ang pride at magbagong buhay. Lumalabas ako sa embahada nang may pagkalito. Aarestuhin si Zhao, isang mataas na opisyal ng Partido Komunista. Ito ay trabaho na kailangan kong isakripisyo ang aking buhay. Ngunit sa tren pa uwi, ang balita tungkol sa lungsod ng Kalinisan na nakita ko sa smartphone ay malungkot. Walang trabaho na nagpakamatay dahil sa desperasyon sa buhay, gulo sa harap ng pabrika ng makasigla, walang laman na mga eatery at kumpol ng daga. Wala na akong oras para mag-alinlangan. Ginamit ko ang lahat ng kontak ko sa Beijing at nagpadala ng sumbong sa Central Discipline Inspection Commission, ang ahensya ng pagmamanman ng Partido Komunista ng China. Inilagay ko ang lahat ng ebidensya ng korupsyon, pagtanggap ng suhol ni Zhao at ang cover-up ng insidente ng makasigla. Ito ay isang internal whistleblowing na isinulat ko sa peligro ng pagkakakulong at hinanap ko ang lihim na hideout ni Zhao sa Beijing. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nagpapakasasa, lasing kasama ang mga babae. Ang mga mamamayan ng Kalinisan ay nagugutom, ngunit ang salarin ay nagpapakabuhay. Nag-init ang aking dugo. Sino ka? Saan mo inakala na napasok ka? Sigaw ni Zhao. Ako po si Li Fa. Ah, si Li. Nagbalik ka. Kumalma na ba ang probinsya ng Kalinisan? Hindi ba't sinabi ng mga makasigla na gusto nilang bumalik? Hindi pa rin niya nauunawaan ang sitwasyon. Hindi. Pilit niyang tinalikuran ang katotohanan. Direktor Zhao, hindi babalik ang makasigla. Hanggat nandyan kayo. Ano, nagpapatawa ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Isang taksil na sumira sa bansa at isang matakaw na baboy. Huy! Nababaliw ka na ba? Nang akmang ihahagis ni Zhao ang bote ng alak, bang! Nasira ang pinto at pumasok ang mga lalaking nakaitim na suit.
mga ahente ng Central Discipline Inspection Commission. Zhao Jindao, aarestuhin ka namin sa hinala ng abuse of power at destruction of national economy. Pakawalan ninyo ako. Sa tingin ninyo, sino ako? Ikaw ang nagsumbong. Si Zhao ay kinaladkad na parang aso. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nang makita ko ang eksenang iyon, napaupo ako. Umiyak ako, hindi dahil sa sakit, dahil sa pagsisisi na huli na. Na dapat ko pa itong ginawa ng mas maaga. Na dapat ay pinangalagaan ko ang aking konsensya ng mas maaga. Ang balita ng pag-aresto kay Zhao ay yumanig sa buong China. Naintindihan na rin ng gobyerno ng China ang tindi ng sitwasyon. Dahil pagkatapos umalis ng makasigla, ang buong sektor ng pagmamanupaktura ng China ay nanginig. Nang magsimulang umalis ang mga dayuhang puhunan, nagdesisyon ang pamunuan ng Beijing na nag-aalala. Pagkatapos ng isang linggo, ipinasa ang isang emergency bill sa National People's Congress ng China, ang espesyal na batas para sa proteksiyon ng teknolohiya ng dayuhang kumpanya at sa pilitang kooperasyon. Tinawag ito ng mga tao na batas makasigla. At si Zhao at ang kanyang mga kasama ay sinentensiyahan ng confiscation of all assets at habambuhay na pagkakakulong sa isang public trial. Ngayon, ang huling kondisyon na lang ng makasigla ang natitira. Ang Filipino-style spiritual education. Nagkaroon ng malakas na pagtutol sa loob ng China tungkol dito. Kailangan ba nating sumailalim sa spiritual education ng Pilipino? Mayroon kaming pride bilang Chinese nation. Ngunit lumabas ako sa TV at nakiusap. Mga kababayan, makakain ba tayo ng pride? Bakit nawala sa atin ang makasigla? Hindi dahil sa wala tayong teknolohiya, dahil wala tayong basics. Dahil sa masama nating istruktura ng espiritual na nagnanakaw ng ari-arian ng iba at nagtatapon ng pangako na parang basura, tayo ay nawawasak. Kailangan nating matuto kung paanong naging world-class ang Pilipinas mula sa bansang walang resources ang kanilang determinasyon at katapatan. Sa pag-aaral lang nating iyan, tayo ay makakaligtas. Ang aking masidhing pakiusap ay nagpakilos sa public opinion. Sumigaw ang mga tao na gagawin nila ang kahit ano basta bumalik lang ang trabaho. Sa wakas, dumating ang araw ng pangako. Main gate ng pabrika ng makasigla sa lungsod ng Kalinisan. 10,000, 10,000s, mamamayan ang nagtipon. Nagdala sila ng mga placard na may nakasulat na, "Salamat sa pagbabalik, patawad kami, makasigla." Mula sa malayo, dumating ang hanay ng mga itim na sedan. Bumukas ang pinto ng kotse at bumaba si VP Reyes, ngayon ay Senior Vice President, SVP na. Sa likod niya, bumaba ang 12 ng Master Artisan na ipinadala mula sa headquarters ng Pilipinas. Nakasuot sila ng puting work uniform, parang mga doktor na dumating upang iligtas ang isang pasyente na malapit ng mamatay. Tumakbo ako at hinawakan ang kamay ni Reyes. SVP, tinupad ninyo ang inyong pangako. Dahil tinupad ninyo ang inyong pangako, Vice-Direktor, ngumiti ng bahagya si SVP Reyes. Namiss ko ang lungsod ng Kalinisan. Habang naglalakad siya patungo sa pabrika, bumukas ng may malakas na ingay ang main gate na matagal ng sarado. Ang puso ng pabrika na naghintay ng isang buwan ay nagsimulang gumalaw muli. Wah! Ang sigaw ng mga mamamayan ay yumanig sa lupa, nagpaputok ng firecracker at nagyakapan ang mga tao, umiiyak. Ngunit hindi agad pinagana nang makasigla ang pabrika. Tulad ng pangako, nagsimula sila sa edukasyon. Sa auditorium ng pabrika, nagtipon ng 5,000 Chinong empleyado. Sa stage, tumayo ang isang master artisan na Pilipino na may puting buhok. Sabi nila, siya raw ang maalamat na inhinyero na lumikha ng semiconductor myth ng makasigla. Mga kababayan, ang boses niya ay ipinarating sa pamamagitan ng interpreter. Hindi kami dumating dito ngayon para paandarin ang makina. Dumating kami para paandarin ang inyong puso. Kinuha niya ang isang defective semiconductor chip mula sa kanyang bulsa at ipinakita. Kung may lumabas na isang defect sa ganito, ano ang gagawin ninyo? Ibebenta ba ninyo ng palihim o itatapon? Nagbulungan ang mga empleyado. Sa makasigla, hindi ito basura. Ito ay kahihiyan.
Ang pagkakaroon ng defect sa isang bagay na ginawa ko, sa pangalan ng aking bansa, iyon ay parang pagdumi sa aking mukha. Ganoon magtrabaho ang mga Pilipino, kaya't naging world class kami. Kaya ba ninyong gawin iyan? Nagkaroon ng katahimikan sa auditorium. Ito ay isang nakakagimbal na tanong para sa mga Chinong empleyado na dati nagtrabaho lang ng padalos-dalos, basta't huwag lang mahuli. Noong sandaling iyon, isang batang empleyado na nakaupo sa harap ang nagtaas ng kamay at tumayo. Mag-aaral po kami. Gusto ko ring maging isang ama na hindi ikinahihiya ng pamilya tulad ng mga guro. Doon, nagsimula ang palakpakan. Hindi ito palakpak na sa pilitan. Ito ay palakpak ng paggalang na nagmumula sa puso. Ang Makasigla ay hindi na lamang isang kumpanya na nagbibigay ng suweldo para sa kanila. Ito ay naging isang guro ng buhay na nagtuturo kung paano mamuhay at kung ano ang propesyon. Ang edukasyon ay mahigpit. Nagsimula sila sa paglilinis ng clean room na walang ni isang dumi. Ang mga master artisan na Pilipino ay nagpuyat, nagtuturo ng teknolohiya, hindi ang mindset sa mga Chinong empleyado. Hoy, maluwag ang isang screw dito. Ulitin mo. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa pabrika, ngunit walang nagreklamo. Sa halip, sinabi nila, "Salamat po," at muling hinawakan ang tool. Ganoon lumipas ang isang buwan. Ang lungsod ng kalinisan ay ganap na nagbago. Ang kalsada ay puno ng sigla at ang mga eatery ay muling nagbukas. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang mga mata ng tao. Nawala ang dating mapagmataas at matakaw na tingin at napuno ang lungsod ng seryoso, mapagpakumbaba at determinadong tingin. Isang gabi, umakyat ako sa burol na nakatanaw sa pabrika kasama si SVP Reyes. Ang tanawin ng pabrika na punong-puno ng ilaw ay nagniningning na parang hiyas. "Ang ganda," sabi ni Reyes. "Opo, salamat po sa inyo, SVP." "Hindi. Ang ginawa lang namin ay sinindihan ulit ang apoy. Kayo na ang bahala kung paano ito sisiklabin." Inabot niya sa akin ang isang thermos na galing Pilipinas. Mainit ito. Vice-Director Lee, sa totoo lang, nag-alinlangan din kami. Tama ba na bumalik ulit? Hindi madaling mawala ang alaala ng pagtataksil. Kung ganoon, bakit? Bakit po kayo bumalik? Tumingala si Reyes sa gabi. Sinabi ng aming chairman, "Kahit galit ka, kung kaya mong baguhin ang kalaban mo para maging kaibigan mo, iyon ang tunay na tagumpay. Kung kaya mong makipagkaibigan sa kalaban." Ang salitang iyon ay nagpainit sa aking dibdib. Kami ang naglagay ng kutsilyo, ngunit inabot nila ang kamay. Kami ang gustong magnakaw, ngunit sila ang nagturo. Ito ang class ng isang may gulang na tao. Ang lakas ng isang nasyong may 2,000 taong kasaysayan. Salamat po. Talagang salamat. Ang Pilipinas ay talagang isang dakilang bansa. Ang luha ay tumulo sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan ngayon. Ito ay damdamin ng isang disciple na nakakita ng tunay na guro at kaligayahan ng isang taong nakakita ng bagong pag-asa. Mula noon, ang pabrika ng Makasigla sa lungsod ng kalinisan ay naitala bilang pabrika na may pinakamababang defect rate at pinakamataas na productivity sa buong mundo. At ang 10,000 Chinong nag-aral doon ay nagkalat sa iba't ibang sektor ng industriya ng China, dala ang pride na sila ay Sony Academy alumni. Ang ibinahagi nila ay hindi lamang teknolohiya, tiwala, katapatan, responsibilidad, ang dakilang espiritual na itinanim ng Pilipino. Hindi umalis ang Makasigla. Sa halip, mas lumalim ang kanilang ugat sa aming puso at araw-araw, habang papunta sa trabaho, tinitingnan ko ang flag ng Pilipinas na nakahanay sa flag ng China sa pader ng pabrika at nangangako ako, hinding-hindi na kami magiging taksil ulit. Hinding-hindi ko malilimutan ang Pilipinas na nagturo sa akin kung ano ang tunay na kaibigan. Salamat, matututo kami. Isang maaraw na umaga, Mayo 2024, sa plaza sa harap ng gusali na dating Makasigla No. 2 Factory sa lungsod ng Kalinisan, China, 5,000-5,000. Chinong estudyante ang yumuko ng 90 degrees, sabay-sabay. Sa harap nila, nakatayo ang 10 Pilipino. Mga quality artisan ng Makasigla, nakasuot ng puting work uniform, nakakrus ang braso, at nakatingin sa kanila ng mahigpit ngunit mainit. Nanginginig ang buo kong katawan,
habang pinapanood ko ang eksenang iyon mula sa malayo. Sila ay ang mga Tsino na 1 taon lang ang nakalipas ay nagtatawa sa mga Pilipino at nagtangkang nakawin ang teknolohiya. Ang mga nagmamataas at nagsasabing pride ng malaking bansa. Ngayon, sila mismo ang nagpapakumbaba sa harap ng 10 artisan mula sa maliit na kapuluan. Hindi ito kahihiyan, ito ay paggalang. Ang dalisay na paggalang na natural na lumalabas kapag nakakita ng taong may tunay na kakayahan. Nang araw na iyon, ang signboard ng pabrika ng Makasigla ay pinalitan. Ang Makasigla lungsod ng Kalinisan Branch ay tinanggal at ang pangalan na ipinangako ni Reyes ay inukit sa ginintuang letra. Sentrong Edukasyon ng Kalidad at Etika ng Pilipinas-China para sa kinabukasan. Ang pabrika ay nagsimulang gumana muli, ngunit iba na ang atmosphere. Kung ang dating pabrika ay isang malamig na production base na puro ingay lang ng makina, ang pabrika ngayon ay isang mainit na training ground na nagbibigay buhay sa kaluluwa ng tao. Araw-araw, pumupunta ako rito. Ang role ko ay dalhin ang mga opisyal ng lungsod ng Kalinisan para sumailalim sa spiritual education ng Makasigla. Sa simula, marami ang nagreklamo. Bakit kaming mga opisyal ay kailangang mag-aral sa dayuhang kumpanya? Nakakasakit sa pride. Ngunit pagkatapos ng edukasyon, tumahimik ang kanilang mga reklamo. Dahil sa isang salita ni Guro Tanaka, ang pinakamatandang artisan ng Makasigla na tumayo sa stage. Sumulat siya ng isang salita lang sa blackboard gamit ang puting chalk. Kaluluwa, ano ang ginawa ninyo hanggang ngayon? Ang boses ni Guro Tanaka ay maliit, ngunit umalingaw-ngaw ito sa auditorium. Gumawa ba kayo ng produkto o gumawa kayo ng basura? Walang nakasagot. Kung may lumabas na defect, hindi ba't palihim ninyong ipinagbibili? Hindi ba't nakipagkompromiso kayo at sinasabing, sapat na ito? Sa Makasigla, tinatawag itong krimen, isang homicide na pumapatay sa tiwala ng customer. Kinuha ni Guro Tanaka ang isang lumang semiconductor chip mula sa kanyang bulsa. 70 taon na ang nakalipas, ang aming mga nauna ay sinira ang buong linya kung saan may lumabas na defect. Sinira at sinunog ang produkto na may halagang bilyong yuan habang pinapanood ng lahat, mula sa president hanggang sa staff. Bakit nila ginawa iyon? Hindi dahil sa sobra ang kanilang pera. Dahil mas mahalaga ang tiwala kaysa sa pera. Tiningnan niya ang bawat mata ng mga opisyal at empleyado ng China. Maaari ninyong nakawin ang teknolohiya. Maaari ninyong kopyahin ang drawing. Ngunit hindi ninyo mananakaw ang kaluluwang ito. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ninyo natalo ang Makasigla. Simula ngayon, hindi namin kayo tuturuan ng teknolohiya. Tuturuan namin kayo ng konsensya. Nang tanghalian, ang tanawin sa kantin ay nakakagimbal. Ang mga opisyal ng China na dati nagtatapon ng tray, nagiiwan ng pagkain at maingay na nag-uusap habang naninigarilyo ay nagbago. Walang nag-utos, ngunit sila ay pumila. At pagkatapos kumain ng malinis, walang ni isang butil ng bigas, pinunasan nila ang upuan na kinainan nila gamit ang isang basahan. Nagsimulang magbago ang basics. Ang edukasyon ay mahigpit. 1 linggo ang itinuro kung paano lang maligo ng 3 beses at magsuot ng anti-dust suit para makapasok sa clean room na walang dumi. Hoy, hindi nakasara ng maayos ang zipper. Ulitin mo, iba ang angle ng screw mula sa simula. Sa bawat sigaw ng mga artisan na Pilipino, walang nagrereklamo ang mga opisyal ng China. Sa halip, sumisigaw sila ng patawad po. At muling hinawakan ang tool. Kabilang sa kanila ang pamangkin ko, si Xiao Wei. Siya ay dati nagtrabaho sa subcontractor ng Makasigla at nawalan ng trabaho. Kilala siya sa pagiging pabaya at padalos-dalos sa trabaho. Nagalit din ako sa kanya. Sinasabing hindi siya magtatagumpay kahit saan. Ngunit isang araw, sa pangatlong buwan ng edukasyon, nagkataon kaming nagkita sa restroom. Nakaupo siya sa sulok, may pinupunan ng masigla. Akala ko naglalaro siya ng smartphone game. Ngunit nang lumapit ako, isa itong notebook na puno ng maliliit na sulat. Xiao Wei, ano ang ginagawa mo? Vice-Direktor, Tio. Hindi, G, Artisan. Nagre-review po ako ng mga itinuro sa amin. Review? Ikaw, nag-aaral? Ang tingin ni Xiao Wei ay seryoso. Vice-Direktor, hindi ko po talaga alam dati. Dati, kapag nagpapaskil ako ng screw, iniisip ko lang, basta't huwag lang matanggal.
Pero sabi ni Guro Tanaka, ang isang screw na ito ay buhay ng tao ang nakataya. Baka sumabog ang battery ng smartphone na ginawa mo at masugatan ang isang maliit na bata. Hindi ka nag-assemble ng bagay, hinahawakan mo ang buhay. Niyakap niya ang notebook sa kanyang dibdib. Talagang naiyak ako nang marinig ko ang salitang iyon. Gumagawa pala ako ng basura, nahiya ako. Kaya ngayon, gusto ko talagang matuto, magpa-certify sa makasigla at makilala ng mga artisan. Nakita ko ang pagbabago ni Xiaowei at nakakita ako ng pag-asa. Hindi lang muling pinagana ng makasigla ang pabrika. Inooperahan nila ang may sakit na kultura ng paggawa ng Tsina at ang masamang etika ng propesyon. Ito ay isang himala ng pagbabago ng tao na hindi mabibili ng pera at hindi nagawa ng gobyerno ng Tsina sa loob ng ilang dekada. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang lungsod ng kalinisan ay muling sumigla. Nang gumana ang pabrika ng makasigla, nabuhay ang mga subcontractor, naging masigla ang mga eatery at shopping center, at bumalik sa orihinal na posisyon ang presyo ng real estate. Ngunit ang pinakanakakagulat na pagbabago ay ang pagbabago ng kalidad. Nang bumalik ang mga empleyado natapos sa Makasigla Academy sa mga subcontractor, bumaba ng kahanga-hanga ang defect rate ng mga kumpanyang iyon. Ang pag-aaral sa Makasigla ay naging pinakamahusay na specification. Hindi na nangongotong ang mga taxi driver sa lungsod ng kalinisan at sinigurado ng mga eatery ang hygiene. Ang espiritual ng Makasigla na panatilihin ang basics ay kumalat sa buong lungsod na parang contagious disease. Sa wakas, nagkaroon ng first graduation ceremony. Sa auditorium, nagtipon ng 5,000 graduate, ang kanilang pamilya at mahigit 10,000 katao, kabilang ako at ang mga opisyal ng gobyerno. Sa stage, nakaupo si SVP Reyes at ang 10 artisan, graduate, Xiaowei. Nang tawagin ang pangalan, tumakbo ang aking pamangkin na si Xiaowei sa stage. Mayroon siyang badge ng Makasigla Quality Certification na nakakabit sa kanyang dibdib. Inabot ni Guro Tanaka ang graduation certificate kay Xiaowei at niyakap siya ng mahigpit ng walang salita. Magaling ka, tapos ka na, hindi ka na disciple ko, colleague na kita. Sa isang salitang iyon, umiyak si Xiaowei na parang bata. Ang 5,000 colleague na nanonood sa kanya ay umiyak din. Ang mga pamilya sa audience ay nag-init ang mata. Hindi lang ito isang graduation ceremony. Ito ay isang madamdaming seremonya ng pagpapakilala na kinukumpirma ang self-respect na sila ay naging tunay at naghihiwalay na sa nakaraan na may bahid ng fake at copy. Nang makita ko ang eksenang iyon, lumapit ako kay SVP Reyes. SVP, salamat po. Talagang salamat. Hindi. Salamat sa inyo dahil sinunod ninyo kami. Hindi. Sa totoo lang, natatakot ako. Akala ko maghihiganti ang Makasigla, nababaliwalain at tatapakan kami. Ngunit sa halip, ginawa ninyo kaming tao. Ngumiti si Reyes habang tinitingnan ang auditorium. Vice Director Lee, alam mo ba kung ano ang pinakamahusay na paghihiganti? Ang gawin silang hindi mabubuhay nang wala ka at ang gawin silang gumalang sa iyo. Ngayon, ginawa naming fan ng Makasigla, disciple ng Makasigla ang malaking kontinente ng China. Mayroon pa bang mas masakit na paghihiganti kaysa rito? Parang binatukan ako. Tama. Ito ang class ng isang tunay na malaking bansa. Hindi dahil sa malaki ang teritoryo kaya great nation. Hindi dahil sa marami ang populasyon kaya great nation. Ang lakas na nagpapatawad sa kalaban at nagbabago pa ng kalaban para maging kaibigan. Ang Pilipinas ay tunay na cultural great nation at spiritual great nation. Salamat po. Talagang salamat. Ang Pilipinas ay talagang isang dakilang bansa. Ang luha ay tumulo sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan ngayon. Ito ay damdamin ng isang disciple na nakakita ng tunay na guro at kaligayahan ng isang taong nakakita ng bagong pag-asa. Mula sa araw na iyon, ang pabrika ng Makasigla sa lungsod ng Kalinisan ay naitala bilang pabrika na may pinakamababang defect rate at pinakamataas na productivity sa buong mundo. At ang 10,000 Tsinong nag-aral doon ay nagkalat sa iba't ibang sektor ng industriya ng China, dala ang pride na sila ay Makasigla Academy alumni. Ang ibinahagi nila ay hindi lamang teknolohiya, tiwala, katapatan, responsibilidad
Ang dakilang espiritual na itinanim ng Pilipino, hindi umalis ang makasigla. Sa halip, mas lumalim ang kanilang ugat sa aming puso. At araw-araw, habang papunta sa trabaho, tinitingnan ko ang flag ng Pilipinas at ang flag ng China na nakahanay sa pader ng pabrika at nangangako ako. Hinding-hindi na kami magiging taksil ulit. Hinding-hindi ko malilimutan ang Pilipinas na nagturo sa akin kung ano ang tunay na kaibigan. Salamat, matututo kami.